Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So pag-uusapan natin sa update na to ay may kaugnayan nga po mga kakimpaw kay Kim and Paolo na nasa Tagaytay. Ano nga kaya ang ginagawa nila dito? Yan ang pag-uusapan natin. And syempre, tatalakayin din po natin ang tungkol dito sa kontrata ni Chinita Princess. Ano nga ba talaga yung totoong lagay ng kontrata ni Kim? Natapos na nga kaya? Or hindi pa? Nako, dapat nyo po itong malaman para po ito sa kalinawan po ng lahat. And syempre, tatalakayin din natin ang iba pang mga ganap kina Kim and syempre kay Paolo Avellino ngayong gabi. Pero bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Corazon Serrano. Sabi niya, Kimpaw forevermore. There's ano man ang mangyari sa Kimpaw, sila pa rin ang magsasama. Nasa tamang panahon na para magsama sila, total, nagmamahala naman sila. Nasa edad na sila para magpamilya na. Congratulations to both of you, Kim and Pao. God bless. Tama po kayo dyan, Ginang Corazon Serrano. Nasa tamang edad na po talaga si Kim and Paolo para po sila ay lumagay sa tahimik. 'Di ba? Dahil sila po ay ito na talaga yung perfect po na edad para lumagay sa tahimik. Kung bagay, ipag-aasawa na po itong edad na to ni Kim and ni Paolo, mga kakimpaw. Kaya naman kung sakaling dumating po sa punto na ito na po yung maging desisyon nila, masaya po tayong lahat mga kakimpaw dahil ito yung pinakaasam-asam nating mangyari para po sa kanilang dalawa. Hindi na naman sila mga bata, 'di ba? Hindi na naman sila mga bagets. Sila po ay may mga edad na talaga namang dapat na po silang lumagay sa ganito. Yun ay kung gugustuhin po nila mga kakimpaw. 'Di ba? Kaya deadma sa mga bashers na nagkalat sa social media dahil syempre, yan po yung isa sa mga talagang hadlang sa kanilang pagmamahalan. Hindi naman totally hadlang, pero isa yan sa mga talagang nakakapanggulo sa ating isipang mga Kimpaw fans, 'di ba? Pero hindi naman nagpapaapekto si Kim and Paula Avellino dito. So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Corazon Serrano. God bless at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan itong video ni Chinita Princess na kung saan ay kasama niya nga po ang kanyang glam team. Kasi kanin, di ba, nagkaroon po siya ng pictorial or TV commercial shoot para sa isang panibagong bilyonaryong brand na naman. So ito pong si Kim Chiu talaga wala pong kapaguran, walang kapahinga-pahinga. Sabi nga dito, grabe yung manika na yan. Di uso pahinga te. She's been working 7 days a week since last week pa. Hindi pa yan siya nakakapag-rest. Yes, mga kakimpaw. Never talagang nagpahinga si Kim. No, talagang sobrang sipag niya. Hanggat meron siyang oras, hanggat kaya po ng oras niya at katawan, go lang yan ng go. Nakakahanga talaga si Trinita Princess, no? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa Kim Pao, na kung saan ay kinatatakutan daw po ng mga magiging kasabayan po nila para sa Metro Manila Film Festival. Kasi alam at alam po nila na malakas po talaga itong tambalang Kim Pao sa takilya at sa masa. Kaya naman yung mga katapatan or kasabayan po nilang entry para sa Metro Manila Film Festival, abay nangangamba na mga kakimpaw dahil malakas din po talagang hatak sa tao ng tambalang Kimpaw. Plus, samahan pa po ng magandang story, samahan pa ng magaling po na director at mahusay na producer. Nako mga Kimpaw, Chuck Jampak at dudumugin ito sa lahat ng sinihan nationwide. Yan yung aabangan natin at ipag-pray din natin na makapasok po sa final entry itong A Perfect Marriage para po sa Metro Manila Film Festival.
Samantalang pag-usapan naman natin at tinawin ng tungkol dito sa kontrata po ni Chinita Princess sa isang brand na ini-endorso niya dati. Walang iba kundi po para yan sa Julius Bake Shop. 'Di ba kanina, meron po tayong naging topic na parang inalis na daw po yung standee, pero ayun nga po sa napagtanungan natin, still endorser pa rin po si Chinita Princess ng Julie's Bake Shop. Sabi nga dito mga kakimpaw sa nabasa po natin, nakasagutan para po yan sa totoong kontrata. Lagay ng kontrata ni Chinita Princess. Tinanong ko kasi kung still endorser pa rin ba si Kim Chu ng Julie's Bake Shop. At ang sagot dito, yes, Kim Chu is still the celebrity endorser of Julie's Bake Shop. She remains the brand's official ka-franchise ambassador role she has held since February 2023. So ayan po napakalinaw, ang kontrata po ni Kim ay still remain na endorser, brand endorser po ng Julie's Bake Shop. Kaya suportahan natin yung Julie's Bake Shop na pinopromote at ini-endorso ni Kim. Samantalang next topic naman, talakayin naman natin mga kakimpaw. Ito pong nabasa po natin dito po sa X, kani-kanina lamang. So usapan po ito sa isang YouTube channel. Sabi nga dito, Kim sinigawan si Paulo sa Tagaytay. So meaning, magkasama sila sa Tagaytay, mga kakimpaw. At ang katanungan nga po ng marami, ano daw ang ginagawa ni Kim and Paulo dito po sa Tagaytay. So 'di ba alam naman natin na may rest house po si Chinita Princess diyan sa lugar na yan, 'di ba? So baka nagpapahinga, nagre-relax, 'di ba? Kasi sa Manila, sobrang polluted na po diyan mga kakimpaw eh. Kung baga pag nasa ibang lugar ka like malapit sa province, iba po talaga yung simoy ng hangin. Kung bagay fresh, malamig, 'di ba? Unlike sa Kamaynilaan na sobra talagang maraming pollution talaga dyan mga kakimpaw, no? Kaya marahil si Kim and Paulo po ay nagre-relax dito po sa Tagaytay. Meron din nagsasabi na kaya doon nasa Tagaytay dahil baka daw dito isasagawa yung kanilang magiging wedding ceremony, like garden wedding, mga kakimpaw, ganyan. Pero ito'y mga nababasa lang natin ha, hindi pa po ito confirm. Ito ay mga haka-haka lamang mga kakimpaw. Lilinawin ko lang, haka-haka lamang po yung mga nababasa po natin na sinishare natin dito po sa ating mga balita, no? Di umano'y dito daw gaganapin yung ceremony, naglalakad daw po ng about sa kasal. Well, kung ano man pong ginawa nila dito sa Tagaytay is private life po yun. So, privacy na po nila yun mga kakimpaw kung isi-share po nila yan sa social media or hindi. Tayo mga fans naman, kung ano po nakikita, tsaka lang po tayo magre-react, 'di ba? Kayo ba mga kakimpaw, ano masasabi nyo dito? Please comment down below.